Okay, magandang araw muli sa inyong lahat at atin na ipagpatuloy ang ating naudlot na talakayan. Okay? Ang ating itatalakay ay tungkol pa rin sa talumpati na nasa ikawalong aralin sa ating aklat. Ngayon, atin na itong ipagpatuloy. Mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati. Una, uri ng tagapakinig. Ayon kina Lorenzo et al. Noong 2002 sa kanilang aklat ng Pakikipagtalastasang Panlipunan. Ang ilan sa mga sumusunod ay dapat mabatid ng mga mananalumpati sa kanyang mga tagapakinig. Una, ang edad o gulang ng mga makikinig. Pangalawa, ang bilang ng mga makikinig. Pangatlo, ang kasarian. Pang-apat, ang edukasyon o antas sa lipunan. At panlima, mga saloobin at dati na alam ng mga nakikinig. Atin yan siyang iisa-isahin. Una, ang edad o gulang ng mga makikinig. Mahalagang alamin ang edad o gulang ng nakararami sa mga tagapakinig. Iakma ang nilalaman ng paksa at maging ang wikang gagamitin sa edad ng mga makikinig. Ang mga bata ay tiyak na hindi lubos na magiging interesado sa mga paksang pangmatanda. Gayon din naman, magiging kabagot-bagot para sa mga matatanda ang mga paksang pambata. Pangalawa, ang bilang ng mga makikinig. Importante ring malaman kung ilan ang mga taong makikinig sa talumpati. Kung maraming makikinig, marami ring paniniwala at saloobin ang dapat na isaalang-alang ng mananalumpati. Mapaghahandaan ng husto ang talumpati kung batid ang dami ng makikinig. Pangatlo, kasarian. Madalas magkaiba ang interes, kawilihan, karanasan at kaalaman ng kalalakihan sa kababaihan. Nagkakaroon din ng magkaibang pananaw ang dalawa hinggil sa isang partikular na paksa. Mahalagang malaman kung ang pagtitipong pupuntahan ay binubuo ng kalalakihan, kababaihan, o ng magkahalong kasarian. Pang-apat ay ang edukasyon o antas sa lipunan. Mahalaga ring malaman ang antas ng edukasyon na nakararaming dadalo sa pagtitipon at maging ang antas ng kanilang buhay sa lipunan. Malaki ang kinalaman ng edukasyon sa kakayahan ng mga tagapakinig na umunawa sa paksa. Kung ang mga makikinig ay kabilang sa masang pangkat, mahalagang gumamit ng mga salita o halimbawa na akma para sa kanila. Kung ang karamihan naman sa mga makikinig ay mga edukado at kabilang sa mataas na antas ng lipunan, iba ring pamamaraan ng pagtalakay ang dapat gamitin sa kanila. Panlima, mga saloobin at dati nang alam ng mga nakikinig. Dapat mabatid kung gaano nakalawak ang kaalaman at karanasan ng mga nakikinig tungkol sa paksa. Kung may alam na ang mga tagapakinig tungkol sa paksa, sikaping sangkapan ito ng mga bago at karagdagang impormasyon upang hindi sila mabagot o mawalan ng interes. Pangalawa, tema o paksang tatalakayin. Mayroon tayong dapat na isaalang-alang. Mayroon tayong tatlo. Una, pananaliksik ng datos at mga kaugnay na babasahin. Pangalawa, pagbuo ng thesis. Pangatlo, pagtukoy sa mga pangunahing kaisipan o punto. Una, pananaliksik ng datos at mga kaugnay na babasahin. Ito ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pagbabasa at pangangalap ng impormasyon sa encyclopedia, aklat, pahayagan, magazine at journal. Mula rito ay maaaring kumuha ng mahahalagang datos o kakailanganing impormasyon tungkol sa paksa kasama ang sanggunian. Maaari din namang magsagawa ng interview sa isang taong eksperto sa paksang tatalakayin upang maging higit itong makatotohanan.
Magiging mahina ang talumpati kung ito ay salat sa mga datos, walang laman at may mga maling impormasyon. Mahalagang isiping higit na mahalaga ang nilalaman ng talumpati kaysa sa ganda ng boses, husay sa pagbigkas at mga biswal na tulong sa presentasyon. Sa kasalukuyan kasi, ang internet ang isa sa pangunahing ginagamit ng marami sa pangangalap ng mga datos mula sa mapagkakatiwalaang mga sanggunian, artikulo, aklat at iba pang babasahin. Pangalawa, ang pagbuo ng thesis. Matapos makapangalap ng sapat na datos o impormasyon, ang susunod na hakbang na gagawin mo ay ang pagbuo ng thesis o pangunahing kaisipan ng paksang tatalakayin. Mahalagang matukoy ang thesis sapagkat dito iikot ang pangunahing mensaheng ibabahagi sa mga taga-pakinig. Kumbaga, ang thesis ang nagsisilbing pangunahing ideya kung ang layunin mo ay magbigay ng kabatiran. Pangatlo, pagtukoy sa mga pangunahing kaisipan o punto. Kapag may tiyak ng thesis para sa talumpati, maaari nang alamin ng mananalumpati ang mga pangunahing punto na magsisilbing batayan ng talumpati. Mahalagang mahimay o matukoy ang mahahalagang detalyeng bibigyang pansin upang maging komprehensibo ang susulatin at bibigkasin talumpati. Okay, sunod, ang hulwaran sa pagbuo ng talumpati. Isa pa ito sa mahalagang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati dahil ito ang magsisilbing o ito ang gagamitin na hulwaran o balangkas sa pagbuo ng talumpati. Magiging malaki ang epekto ng paraan ng pagkakabalangkas ng nilalaman ng talumpati sa pag-unawa sa tatlong hulwarang ito. Una, ang kronolohikal na hulwaran. Ang nilalaman ng talumpati ay nakasalalay sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari o panahon. Pangalawa, topikal na hulwaran. Ang paghahanay ng mga materyales ng talumpati na nakabatay sa pangunahing paksa. Halimbawa, kung ang iyong paksa ay tungkol sa kultura, maaari mo itong himay-himayin sa mas espesipikong paksa pa tulad ng kung ang focus mo lang ba ay sosyolohiya, antropolohiya ba, or ang maging mga uri ng heograpiyang kinalalagyan ng mga tao, ganyan. More specific, ang sa topikal na hulwaran. Pangatlo, ang hulwarang problema, solusyon. Ito ang pinakamadali sa tatlong ito, ang hulwarang problema, solusyon, dahil dito ay naglalahad ka ng suliranin at itatalakay mo din naman ang paghahanap ng solusyon. Okay? Kalimitan itong ginagamit sa uri ng talumpating nanghihikayat o nagpapakilos. Next ay ang kasanayan sa paghabi ng mga bahagi ng talumpati. Siyempre, sa paggawa ng talumpati, meron tayong una, introduksyon, pangalawa, diskusyon o katawan, pangatlo, katapusan o konklusyon, at panghuli ay ang haba ng talumpati. Ang introduksyon, alam naman natin na ito ang pinakapanimula ng talumpati. Kailangan may angkop ka na pambungad sa iyong introduction pa lamang para makakuha ka na ng atensyon ng iyong mga tagapakinig. Sa diskusyon o katawan, ito ang pinakamahalagang bahagi dahil dito itinatalakay ang mahahalagang punto o kaisipang nais ibahagi sa mga nakikinig. Okay, mayroon tayong tatlong dapat isaalang-alang sa paggawa ng diskusyon o katawan sa talumpati or ng talumpati. Una, ang kawastuhan. Kailangan na gumamit ng angkop na wika at may kawastuhang pambalarila ang talumpati. Pangalawa, ang kalinawan. Kailangan na maliwanag ang pagkakabigkas at madaling maunawaan ng tagapakinig. Pangatlo, kailangan ito ay kaakit-akit. Sikaping ang kaisipan ay nakapagpapagising sa damdamin ng taga-pakinig.
Okay, kapag natapos mo na ang introduction, next mong gagawin ang diskusyon, at sunod ay ang katapusan o konklusyon. Kalimitan dito nilalagom ang mga patunay at argumentong inilalahad sa katawan ng talumpati. Okay? Panghuli, ang haba ng talumpati. Nasa sa iyo na yan kung ilang minuto o ilang oras ang ilalaan mo sa pagbigkas o pagbahagi mo ng iyong talumpati. At doon nagtatapos ang ating pagtatalakay ng ikawalong aralin na may paksa na ang talumpati. Maraming salamat sa pakikinig.